Lakers papalitan si JJ Redick at kukunin si Mike Malone bilang bagong head coach sa offseason. Pero bago yan, matapos namang ma-eliminate ang Los Angeles Lakers sa Game 5 ng kanilang serye laban sa Minnesota Timberwolves sa 2025 NBA Playoffs, hindi na nag-aksaya ng oras ang koponan. Naghahanap na ngayon ang Lakers ng mga posibleng free agent na maaari nilang kunin ngayong offseason upang palakasin ang kanilang lineup, lalo na sa frontcourt. At narito ang mga pangalan na posibleng maging target ng Lakers sa darating na free agency. Una ay si Clint Capela. Ang veteranong sentro ay inaasahang magiging unrestricted free agent matapos ang 5 taon na pananatili sa Atlanta Hawks. Kilala siya bilang isang elite rebounder at rim protector, dalawang bagay na kulang sa Lakers lalo na nang harapin nila ang matangkad at pisikal na frontline ng Wolves. Kung maaabot sa tamang presyo, malaki ang maitutulong ni Capela sa bench unit ng Lakers. Pangalawa ay si Steven Adams. Bagamat hindi na siya starter, si Adams ay may dalang karanasan at lakas sa loob. Nagpakita siya ng solidong depensa at rebounding para sa Houston Rockets ngayong playoffs. Isa siyang veteran presence na pwedeng ipasok sa laban sa malalaking kalaban tulad ni Gobert at Jokic. Pangatlo, si Kevon Looney. Dating bahagi ng championship core ng Golden State Warriors, si Looney ay isa sa mga pinakamatalinong role players sa liga. Bagamat undersized bilang sentro, mahusay siyang rebounder at defender. Kung kailangan ng Lakers ng murang maaasahang big man mula sa bench, si Looney ay isang magandang opsyon. Pang-apat, muling pagkuha kay Jackson Hayes. Hindi naging consistent si Hayes sa playoffs pero sa regular season ay nagpakita siya ng improvements kabilang na ang career high sa rebounds at field goal percentage. Kung handa siyang manatili bilang backup, may halaga pa rin siya sa sistema ng Lakers. Kaya habang hinihintay pa kung ano ang magiging desisyon ni LeBron James sa kanyang player option, kailangang maghanda na ang Lakers sa pamamagitan ng pag-rebuild ng kanilang frontcourt. Hindi man big-time stars ang mga target na ito, makakatulong silang bumuo ng mas matibay na rotation para sa susunod na season. Samantalang matapos naman ang kabiguan ng Los Angeles Lakers sa unang round ng 2025 NBA Playoffs kontra sa Minnesota Timberwolves, nagsisimula ng umingay ang mga usapin tungkol sa posibilidad ng coaching change. Isa sa mga matunog na pangalan na posibleng kunin ng Lakers ay si Mike Malone, ang dating head coach ng Denver Nuggets. Bagamat si JJ Redick ay kakasimula pa lang sa kanyang coaching career ngayong season, may mga ulat na nagsasabing hindi kumbinsido ang pamunuan ng Lakers sa kanyang leadership at kakayahan sa strategic side ng coaching, tulad ng pagdisenyo ng plays at in-game adjustments, lalo na sa mga crucial playoff moments. Si Redick ay kilalang basketball analyst at dating sharpshooter sa NBA, ngunit wala pa siyang coaching background bago italaga bilang head coach ng Lakers. Sa kabila ng high basketball IQ, kapansin-pansin ang kakulangan niya sa game management at defensive schemes, bagay na naging exposed sa serye nila kontra Minnesota Timberwolves. Sa kabilang banda, si Mike Malone ay isang proven head coach na may championship experience. Pinangunahan niya ang Denver Nuggets sa kanilang kauna-unahang NBA title noong 2023 at kilala sa kanyang disiplina, defensive mindset at kakayahang i-maximize ang performance ng kanyang mga core players. Bukod pa rito, may kasaysayan na rin siya ng pagtatrabaho kasama si LeBron James bilang bahagi ng coaching staff ng Cleveland Cavaliers noong mid-2000. Ang chemistry na yon ay maaaring maging mahalagang pundasyon kung muli silang magsasama sa Lakers. Kung kukunin si Malone bilang head coach, makakakuha ang Lakers ng isang tactician na sanay sa pressure at may matibay na sistema, lalo na sa depensa. Isa rin siyang mahusay na motivator at kilala sa pag-develop ng chemistry sa loob ng locker room, isang aspeto na tila kulang sa ilalim ng pamumuno ni Redick. Ano nga ba mga idol ang pinagkaiba ni JJ Redick at Mike Malone? Si JJ Redick kasi ay isang rookie head coach, bagong-bago sa propesyon. Wala siyang karanasan sa aktual na coaching bago maupo sa posisyon. Bagamat mataas ang kanyang basketball IQ at mahusay magpaliwanag ng laro sa media, kapansin-pansin ang kakulangan niya sa practical application pagdating sa mismong pagdisenyo at pagpapatakbo ng mga plays at game plans. Sa mga critical na sandali ng laban, hirap siyang gumawa ng tamang adjustments at rotation decisions. Samantala, si Mike Malone ay isang batikang head coach na subok na sa mga bigating laban. May championship experience siya at kilala bilang isang coach na may matibay na defensive system. Marunong siyang bumuo ng playbook na epektibo at may disiplina sa loob ng court. Hindi lang siya mahusay sa strategy kundi marunong din siyang makipag-ugnayan sa kanyang mga manlalaro at buuin ang chemistry ng buong team. Bagamat may posibilidad din na mapasama si Malone sa coaching staff lamang, mas mainam para sa Lakers kung siya mismo ang maupo bilang head coach. Sa isang team na may veterans tulad ni LeBron James at Luka Doncic, kailangan ng leader ng Lakers na hindi lang may pangalan, kundi may tunay na karanasan at sistema na kayang manalo. Kaya kung seryoso ang Lakers sa pagbabalik sa forma bilang contender, ang pagkuha kay Mike Malone bilang head coach ay isang malaking hakbang sa tamang direksyon.
Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Si Mike Malone na nga ba ang tamang tao para palitan si JJ Redick bilang head coach ng Lakers? Isang coach na may championship experience at proven track record sa pagbuo ng winning culture. Kung gusto ng Lakers ng isang leader na kayang magdala sa kanila pabalik sa tuktok, si Mike Malone ang sagot. Pero ang tanong, handa ba ang Lakers na gumawa ng malaking hakbang para sa kanilang title hopes? Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share para sa more NBA updates. Kayo, ano ang mga iniisip ninyo? Comment down below.